Hi, good morning mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 28 October 2025. It's 10:20 in the morning. So it's been a while. Medyo matagal-tagal na mula nung yung huling nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon ganito. Ngayon, yung maiksing pag-usapan lang natin ito ay yung matagal ng issue, pero gusto ko lang talakayin sa maiksing panahon kasi ito may kinalaman sa ating mga kabataan, yung mga anak natin na nag-aaral, mga apo natin. May kinalaman ito sa ating mga magulang, tayong mga naghihirap na magulang na gusto makapagpatapos ng anak. Ito ay may kinalaman dun sa mga nakaraang pag-uudyok, pag-aanyaya ni Manong Chavit. Kung maalala nyo nung something like 3 weeks or 1 month ago, nung lumabas si Manong Chavit sa isang interview, na niyayaya niya yung ating mga kabataan na huwag muna kayong pumasok sa inyong mga silid-aralan, lumabas kayo sa inyong mga paaralan, makilahok kayo dito sa pag-aaklas, magprotesta tayo, hilingin natin ang pagbaba ng ating pagbaba ng ating kasalukuyang Pangulo. At sa kabilang banda, si Manong Chavit ay aktibong-aktibo din na hinihiling niya yung pag-aaklas nung mga retiradong mga military officers natin, at the same time yung mga nasa active service, hinihiling niya na mag-withdraw sila ng support dito sa ating presidente upang sa ganun ay mapipilitang bumaba sa pwesto itong si PBBM. Manong Chavit, dyan sa paglaban ng korupsyon, kaisa mo kami dyan. Sabi ko, kaisa mo kami, hindi lang ako yung kaisa. Marami tayo dyan, Manong Chavit. And anyway, ganito yan. Si Chavit Singson ay itinuturing namin na unofficial na tagapagpayo, ex-officio advisor namin ito sa isang samahan namin ito, pang nationwide ito. Totoo naman na ang daming pagkakataon na nakatulong siya sa aming grupo, sa aming samahan. Pero sa tingin ko kasi, Manong Chavit, dahil wala namang maglakas loob yata na sabihin na mali ka dyan sa pinaggagawa mo, dyan sa mga pag-uudyok-udyok mo sa mga mag-aaral natin na mag-aklas, yung pag-uudyok-udyok mo dyan sa mga retired military officers natin at yung mga nasa active service pa, maling-mali ka dyan. So sa tingin ko, ako na lang magsabi sa'yo, Manong, matanda ka na, sa halip na ikaw yung troublemaker, maging peacemaker ka. Gamitin mo naman yung antagal mong mayor, antagal mong governor, nag-congressman ka pa yata, nag-mayor ka uli. Tapos sa edad mo na yan, ikaw yung magsasabi sa mga kabataan natin na lumabas sila sa kanilang mga paaralan para mag-aklas, magprotesta para pababain yung Pangulo. Hindi ba mas madali para sa isang kagaya mo na ang tagal na nagserbisyo sa bayan, ang tagal na mayor, governor, congressman, mayor uli, hindi ba mas maganda na ikaw na lang magsabi, mga kabataan, sa nangyayaring gulo sa ating bayan, mas maganda kung ituon nyo yung mga atensyon nyo sa pag-aaral nyo. Total, umuusad naman yung investigasyon tungkol dito sa napakalaking iskandalo, napakalaking korupsyon na bumabalot sa ating bansa ngayon. Hindi ba mas maganda yun ang sabihin mo? At sabihin mo sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kapulisan, na you stay neutral. Nasubukan ko na, nakita ko na kung paano maglaban-laban ang mga pulis, sundalo, pulis to pulis dito sa ating bansa. Hindi yan nakabuti sa ating bansa. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, you kayong mga uniformed personnel, stay loyal to the Constitution, stay neutral, be an apolitical unit. Hindi ba mas maganda na sabihin mo yun kaysa ikaw yung nag-uudyok na may pag-aaklas? Ano yun? Gusto mo naman, digmaan na naman sa ating bayan? Anyway, mga tagapakinig, sabi ko, kaya ko sinasabi ito kay Luis Chavit Singson. Kasi nga, hanggang ngayon, tinuturing ko pa rin siya na advisor ng grupo namin. Pero dapat sabihan kita, baka sabihin mo, wala man lang nagpaalala sa amin. Itong si Chavit Singson kasi, governor siya, may karanasan siya sa ganito paano magpabagsak ng presidente. Ito, nagawa na niya ito. Magaling ito. Pero kung minsan, wala din sa hulog. Magaling ito. Noong alam nyo, nung year 2000, may lumabas na balibalita
Chavit Singson was flagged down in along EDSA somewhere between EDSA Quezon Avenue and EDSA North Avenue. Diyan sa Quezon Avenue EDSA hanggang sa North Avenue yung Trinoma ngayon diyan. Na lumabas na yun daw free-knockdown siya, and then ang itinuturing nilang gumawa ay yung mga operatives ng PAOK-TF. PAOK-TF, the Presidential Anti-Organized Crime Task Force, na yung head nila at the time is si Senator Lacson. So, and it turned out na yung balita na yan ay sa intelligence community, it did not exist. Hindi naman talaga nangyari yon. Yun ang sabi nila. Pero ang madaming speculation na that's a deceptive story. Parang yan ay panlalansi lang upang sa ganun magkaroon si Chavit ng number one. Magkaroon siya ng sapat na dahilan upang sa ganun akusahan niya si Erap Estrada nung kung anong gusto niyang iakusa. Number two, kasi meron na silang hidwaan ni Erap tungkol sa sugal yan eh. Tungkol yun sa tobacco excise tax. Diyan sa tobacco excise tax, pag-usapan natin mamaya. Hindi ko naman kasi kabisado yun. Sabi ni Chavit, hinarang ako, pero hindi ko binuksan ang aking sasakyan. Ito kasi hindi na ipinamalita to eh. Hindi na ipinamalita to. Ako na magbabalita. Hinarang nila ako dyan sa EDSA, pero hindi ko binuksan ang sasakyan. Sa halip, tumakbo kami at pumunta kami sa isang politiko. And there, ang sabi ni Chavit, ito na yung totoong nangyari na ito. Tinawag ko yung mga mayors ko ng Ilocos Sur kasi at that time, Chavit is the governor of Ilocos Sur. Yung pagtawag niya, yung pagtakbo niya sa isang politiko, totoo yun. Nangyari, that happened. Parang September yan eh, September 2000, yes, year 2000. At yung pagtawag niya ng mga mayors, kung hindi man lahat ng mayors, karamihan kasi ng mayors, they responded to the call. Pumunta sila kay Chavit dyan sa Manila eh. Totoo yun. And then the following morning, eto na si Chavit. Laman na siya ng pahayagan, laman na siya ng mga telebisyon, wala pang social media noon, wala pang Facebook noon, wala pang Friendster noon. Ang sabi ni Chavit, I came to you Filipino people, I'm here with you today to accuse the Lord of all gambling lord. Yun ang sinabi mo, nandito ako ngayon sa harap ninyo mamamayan Pilipino para akusahan yung Diyos ng lahat ng Diyos ng mga manunugal. You are referring to Erap. Okay, maari nga. Pero at the time when you are doing that pronouncement on that fateful day of September 2000, September 12, September 13, birthday pa yan ni Sir Egay, ni Governor. Sino ba ang gambling lord nung time na yon? Manong Chavit, at that time, eto sasabihin ko na sa iyo harap-harapan, at that time, you are the biggest gambling lord. Kontrolado mo ang huweteng dyan sa Ilocos Sur noon eh. Pero nagalit ka kay Erap. Why? And two things. Punta tayo sa una. Ikaw yung mag-isang may control ng huweteng dyan sa Ilocos Sur. Ngayon si Erap gusto niyang i-please yung isang kaibigan niya rin na taga Ilocos Sur. Kaibigan niya na taga Ilocos Sur din. At gusto niya na 4 o 5 bayan dyan sa Ilocos Sur ay ibigay niya dun sa kaibigan niya para siya naman yung mag-control ng huweteng. Meaning to say, ikaw, tatapyasan niya yung buong probinsya na kinokontrol mong huweteng, maibigay yung 4 o 5 munisipalidad dun sa kaibigan. Ayaw mo. Kasi ang gusto mo, suluhin mo. So, nagkaroon kayo ng hidwaan ni Pangulong Erap. Pangalawa, may balibalita na noon kasi na yung tobacco excise tax, pinagluluko nyo ni Erap eh. Balita lang yun, maaring ay may birong, maaring mali ako. So, huwag na nating isali yun. Ikaw yung huweteng lord noon. Pwedeng kasama mo rin si Erap kasi magbarkada kayo eh. To cut the story short, tinanggap yung impeachment. Something like September 13 yata, na-file yung impeachment. Na tinanggap nila sa Senate yan ng, I think, October 12, 2000. Si Gerson Alvarez yan eh. Si Senator Gerson Alvarez. And by the way, mga kaibigan, si Gerson Alvarez is from Isabela. Napakatalino na senator. To cut the story short, na-impeach si Erap. Actually, hindi naman siya na-convict, guilty or not guilty. Kaso nga lang, meron isang envelope na ayaw niyang pabuksan. Nag-aklas ang taong bayan, pumunti sila dyan sa Ortigas, dyan sa EDSA. The effect, nawala si Erap sa pwesto.
ang pumalit si Gloria. So, may kakayahan talaga, may karanasan talaga si Manong Chavit na labanan yung isang presidente at nagtagumpay nga sila noong 2000. Ang tanong, bumuti ba ang buhay ng mga Pilipino? Bumuti ba ang buhay natin dito sa Norte, Manong Chavit, nung mapalitan, mawala si Erap at pumalit si Gloria? Maaring ikaw, bumuti ang buhay mo. Yung iba siguro, bumuti ang buhay. Pero definitely dito sa amin sa Cagayan, kumihirap eh. Sa bagay, kailan pa naman kami naging progressive dito. Mahirap ang buhay. Manong Chavit, nakita mo na din, ang daming, ang dami ka ng kudeta na nakita eh. 1986, ang dami noong 1986, 1987, 88, 89, meron dyan noong 2004, 2005, napakadugo yan. Hindi ka ba nagsasawa na mag-uudyok dito sa ating mga kasundaluhan na mag-aklas laban sa ating administrasyon? Sa tingin mo ba pag may pumayag sa'yo, na may pumayag dyan sa invitation mo na mag-aklas yung iba, sa tingin mo ba walang maiiwan kay BBM na mga sundalo? So in effect, magpapatayan sundalo to sundalo na naman. Paano naman tayo uunlad kung tuwing meron tayong ayaw sa Pangulo, merong iskandalo, kudeta agad ang sagot natin. Gamitin naman natin yung rule of law. Manong Chavit, ang tagal mo nang pinuno sa lokal, naging congressman, mambatas ka din naman yata. Bakit hindi ikaw mag-udyok sa atin na ipaubayan natin sa batas yung paggulong ng investigasyon para sa ganun? Kung sino yung may sala dito sa matinding korupsyon na iba, hindi makulong, maparusahan. Kaysa dun sa yayain mo yung mga anak namin dito sa Norte na mag-aklas, magprotesta, lumabas sa kanilang mga paralan. Manong Chavit, ito real talk ha. Karamihan sa mga estudyante dyan sa Manila ngayon na inuudyukan mo na lumabas sa kanilang paaralan, wag na muna mag-aral at sumali sa mga kilos protesta. Anak yan ng mga Ilocano naghihirap. Mga mag-aaral na inuudyukan mo, lalong-lalo na yung mga nandyan sa Maynila, anak yan ng mga magsasaka. Naghihirap na Cagayano, naghihirap na taga Ilocos Norte, naghihirap na taga Ilocos Sur. Ngayon, kung sumama sila sa iyo dyan, Manong, mapapangalagaan mo ba sila? Can you guarantee their safety? Alam mo ba na yung mga niyayaya mo na mga mag-aaral na yan, sila na lang yung pag-asa ng mga naghihirap na magulang na sana makatapos ang kanilang mga anak, para yung makatapos na anak nila na nag-aaral na yan unti-unting maiangat ang kanilang buhay. Alam mo ba na bawat isa dyan sa mga inuudyukan mo na mga mag-aaral dyan na sumama sa pag-aaklas, may mga mas nakababatang kapatid pa dito sa probinsya na umaasa na ang kanilang ate, mga kanilang kuya ay makatapos sa pag-aaral, makahanap ng trabaho para sila ay pag-aralin din, magkolehiyo, makatapos din ng pag-aaral, and in the long run, aangat din yung pamilya nila. Manong Chavit, nasa maling context yata yung paggamit mo dun sa winika ng ating bayaning pambansa, yung ating pambansang bayani na si Dr. Gato Rizal. Totoo yun, yung mga kabataan na pag-asa ng bayan, pero ang sa tamang konteksto lang, yun ay ibig sabihin, mga kabataan natin, magsinop kayo, magsipag kayo, mag-aral kayong mabuti upang sa ganon maging kapakipakinabang kayo, upang sa ganon ang ating bayan ay unti-unting umunlad, umusad, magprogreso. Kasi kung tingnan natin ang ating mga katitbansa, totoo yun, edukasyon ang isa sa kanilang susi. Bakit sila umangat ng umangat? Tayo ay napapabayaan kasi nga yung gobyerno natin parang wala lang, parang sinasadya pa na hirap tayong mga Pilipino na magpaaral ng mga anak upang sa ganun ay aasa lang tayo sa kanilang mga politiko na pag namigay tayo ng scholarship, Diyos na natin sila, sasantuhin natin sila, malapit ang eleksyon, mabibigay ng scholarship, sila na naman ang iboboto natin, pero mas marami naman silang kinukuha sa kabal ng ating bayan. Manong Chavit, nasubukan na namin dito sa Cagayan ng isang madugo na labanan ng sundalo to sundalo dahil lamang sa politika. Nasubukan namin yan noong 1990. But for and in the interest of time, sa susunod natin pag-usapan yan. Kasi may kinalaman ito dun sa pag-aanyaya ni Mr. Chavit Singson